Diwa ng Pasko ito ang babae ko sa video ito. Maaari pong isipin natin na huli na para pag-usapan pang Pasko. Dahil nga February na. Pero hindi po, dahil ginawa ko po ang video ito para po sa December 25, 2025. Para po ito sa darating na Pasko. Dahil kung magregalo tayo sa tao, ibalot mo ngayon, pwede mong ibigay mamaya. Pero sa Panginoon po, hindi po ganun kadali magregalo sa Panginoon. Sinasabi nila na yung December 25 daw, hindi daw yung kapanganakan ng ating Panginoon. Pero para sa akin po, hindi na po importante kung kailan ipinanganak ang ating Panginoon. Ang importante po yung tunay na diwa ng Pasko, yung kapanganakan niya. Para po higit nating maunawaan kung anong tunay na diwa ng Pasko, alamin po natin kung anong kahulugan ng Pasko. Ano po ba ang Pasko? Ang Pasko po karawan po ng ating Panginoon. Sa atin pong mga tao, ano po ang ginagawa natin kapag karawan ng isang tao? Di ba pinapasaya natin siya? Ano po ang ginagawa natin para sumaya ang isang tao? Nagregalo po tayo sa kanya. At ang iregalo natin yung bagay na gusto niya, na makapagpapasaya sa kanya. Ngayon naman po, alamin po natin kung ano po yung makakapagpasaya sa ating Panginoon para malaman po natin yung tunay na diwa ng Pasko. Para naman po malaman natin kung ano po yung makakapagpasaya sa ating Panginoon, hanapin po natin sa Bible. Dito po sa Lucas 15:10, ganito po ang mababasa natin. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Yan po yung isang hinahanap na regalo ng Diyos. Isang taong makasalanang tumalikod sa kasalanan. Magbigay pa tayo ng isa. Dito naman sa Lucas 15:7, ganito ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan, kaysa siyam na matuwid na di nangangailangang magsisi. Dito naman sa verse na ito, makikita naman natin na mas nagagalak pa pala ang Panginoon sa mga taong nagsisi sa kanyang kasalanan, kaysa sa matuwid na di nangangailangang magsisi. Kaya po pag Christmas party, meron po dapat tayong dalang kaluluwa para magalak po ang Panginoon. Hindi yung tayo lang nakakatuwaan. Makikita mo natin sa dalawang verse na ito na ang gustong Panginoon na regalo sa kanya o yung bagay na ikagalak niya, yung isang taong makasalanan na gustong magsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Hindi pa po sapat yung ganyan na gusto lang nilang magbago at tumalikod sa kanilang kasalanan. Dahil madami lang pong mga Kristiyano nagsisimba na hindi naman po sila nagpapatuloy na magbago. Kaya alamin pa natin kung anong katangian ng isang Kristiyano ang gusto ng Panginoon para maging ganap ang kanyang kagalakan. Halimbawa po, birthday ng anak nyo, ang gusto niyang regalo, motor. Okay, binigyan nyo na sila ng regalong motor. Nung pinandar niya, isang daang tadyak bago umandar. Tapos nung umandar na, natanggal pa yung tambutso. Bago gusto niya kayong gantong klase ng motor, karag-karag. Siyempre hindi po. Kaya kung magregalo po tayo ng motor, dapat brand new. At full tank na rin yung gasolina niya. Kaya kung magregalo po tayo sa Panginoon, dapat brand new motor at full tank na Kristiyano. Ayaw po ng Panginoon yung karag-karag na Kristiyano. Ang gusto rin po ng Diyos yung brand new at full tank na Kristiyano. Ano po kayong ibig sabihin pa ng full tank at brand new na Kristiyano? O yung katangian ng tunay na Kristiyano, o mature ng Kristiyano. Dahil yan po ang hinahanap na Diyos sa regalo, yung mature ng Kristiyano, para magalak po ang ating Panginoon kapag nagregalo po tayo sa Kanya. Ngayon naman po mga kapatid, paano po natin malalaman na isang Kristiyano, brand new at full tank na siyang Kristiyano, o mature ng Kristiyano? Alamin lang po natin to sa Kanyang salita sa Bible, na mababasa natin sa John 15:16. Ganito po ang mababasa natin. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Tayo palang mga Kristiyano, hindi lang pala tayo pinili upang humayo lang. Hindi rin upang magbunga lang, kundi kailangang manatili ang ating bunga. Okay po, ganun po tayo tinawag ng Panginoon, kailangang manatili po ang ating bunga. Kasi po, hindi tayo makakabunga kung hindi tayo hahayo. Hindi naman manatili ang ating bunga kung hindi naman tayo mamumunga. Kaya para manatili po ang ating bunga, kailangan pagdaanan po natin tatlong prosesong yan. Kailangan po natin humayo, mamunga, para manatili ang ating bunga. Ngayon naman po, alam po natin yung kahulugan ng salitang manatili ang bunga. Paano po ba yun? Yung Kristiyanong linggo-linggo umaattend, tapos may dala pang tithes in offering, yung ganun po kaya ang kahulugan ng salitang manatili ang bunga. O kaya naman yung Kristiyano umaattend sa iba't ibang klase ng ministry. Tulad ng music ministry, tapos naging soul leader pa siya. O kaya lagi rin siyang umaattend ng prayer meeting. O naging cell leader na rin. Sabihin na rin natin na tumatayo na rin sa pulpito at nagpipreach. Ganun po kaya ang manatili ang bunga. Alamin po natin ngayon kung ano ang kahulugan ng salitang manatili ang bunga. Dahil paramer po ako, wala po akong alam na bunga ng halaman na nananatili. Pero ito po ang naobserbahan ko. Halimbawa po yung bunga ng ampalaya. Kapag sumaganda po yan sa laki, sabihin na lang natin na mature na.
Kung hindi po natin yung pipitasin at hahayaan, dahan-dahan po yung tataba. Yung mga bukol-bukol ng ampalaya, dahan-dahan niyang kikintab. Tapos yung kulay green niya, dahan-dahan niya magiging yellow green hanggang sa magiging kulay yellow. Kapag hinayaan pa po natin yan, bubuka po yung dulo niyan, tapos may lulutang na kulay pula na pulang-pula. Kapag pinabayaan na naman natin yan, babagsak po yan sa lupa sa ayaw at gusto niya. Kapag bumagsak na po yan sa lupa, yung kulay pula na yan, meron po kakain ng langgam siguro dahil nga po siguro matamis yung kulay pula na yan. Kapag nakain na po ng langgam yung kulay pula na yun, meron lulutang na kulay brown na parang kahoy. Yun na po yung mature na buto ng ampalaya. Kapag po yung buto ng ampalaya nabasa, let's say na umulan, magje-germinate po yan. Meron uling tutubong panibagong buhay ng ampalaya. Tapos lalaki na naman yan sa kamumunga. Tapos magiging mature hanggang malaglag na naman sa lupa. At mag-germinate uli. Tapos lalaki at mamumunga na naman hanggang maging mature uli yung bunga niya. Paikot-ikot na lang po yan. Yan na po yung tinatawag na life cycle ng halaman. Na kapag itinanim mo yung buto niya, sisibol na. Kaya po ang kahulugan ng salitang manatili ang bunga, yung mature na bunga. Kaya hindi na mag-extinct ang ampalaya. Patuloy tayo magkakaroon ng gulay ng ampalaya dahil sa mature na bunga. Hindi po yung batang bunga o yung bubot na bunga. Kapag itanim po kasi natin yung buto ng ampalaya na bata pa, hindi po yan tutubo kahit kulay brown pa yan. Kaya ang gusto pong regalo ng Panginoon kapag Pasko yung mature ng Kristiyano. Ang mature pong Kristiyano yung nakakapagdala po ng kaluluwa. Tapos yung dinala niyang kaluluwa, makakapagdala rin ng kaluluwa. Ganun po ang kahulugan ng mature na Kristiyano. Kaya po nagpapatuloy ang gawain ng Diyos, hindi mawawala. Kailangan ng mga mature na Kristiyano. Kaya po yung mga Kristiyanong linggo-linggong dumadalo, tapos meron pang dalang tithes and offering. Kaya kahit yung mga Kristiyanong sumasali sa iba't ibang klase ng ministry tulad ng dance ministry, music ministry, saka yung prayer meeting, kahit yung mga cell leader, kahit yung mga tumatayo pa sa pulpito at nagpipreach, hindi po natin masasabi na mature hanggang hindi po sila namumunga. Hanggang wala silang nadadalang kaluluwa na yung kaluluwa na yun magdadala rin ng kaluluwa. Dahil marami namang Kristiyano na sumasali sa iba't ibang klase ng ministry, sumasali din sa prayer meeting, leader din, saka nagpipreach din pero wala pang nadalang kaluluwa. Kahit yung kapatid nila, yung magulang o yung asawa hindi madala sa church. Kanya nga po mga kapatid, yung regalong gustong ibigay natin sa Panginoon, hindi lang po natin ibibigay sa Kanya. Kailangan po, alagaan pa po natin yan hanggang sa maging mature. Kapag nagawa na po natin yan, 3-in-1 po yan. Sa side po ng Diyos, napagalak nyo na po siya. Sa side naman po natin nagregalo, napulpil na po natin pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sa side naman po ng taong dinala nyo sa Panginoon, naibigay nyo na sa Kanya yung pinakamahalagang regalo na pwede niya matanggap dito sa ibabaw ng lupa. Hindi lang dito sa mundo, kundi sa buong buhay niya. Ang pag-ibig po ni Kristo. Yan po ang tunay na diwa ng Pasko. Kung babasahin po natin ang Bible, hindi po natin makikita dyan kung kailan siya pinanganak, yung date niya. Dahil ang gusto pong mangyari ng Panginoon, gawin po nating araw-araw ang Pasko. Ipamuhay po natin ang Kanyang pag-ibig. Bago natin tapusin, challenge ko po kayo, dami na rin po ako dito. Sino po kaya sa atin na makapagdala ng mature na Kristiyano sa darating December 25, 2025 para po sa ating Panginoon? Ang idadala po natin kahit sino pong hindi nakakilala. Maaaring yung kapatid nyo, yung magulang nyo. Kung meron kayong asawa, yung asawa yung hindi pa nakakilala. O kung may karelasyon naman kayo, yung karelasyon ninyo. Kung meron kayong nililigawan, di yung nililigawan nyo, yun ang nililigaw sa inyo. Pwede rin yung classmate nyo o yung kaibigan ninyo. Pwede rin kahit yung umaaway sa inyo. Pati na rin yung inutangan ninyo. Pati na rin yung kapitbahay at katrabaho nyo. Kahit magdala kayo ng 10 baka sakaling merong matirang isang maging mature. Para po sa kagalakan ng ating Panginoon. Kung gusto nyo pong sumali sa challenge, mag-comment po kayo ng yes. Kapag nakapagdala naman kayo ng kaluluwa, mag-comment naman kayo ng praise God. Pagkatapos ng Pasko ngayong taon, balikan nyo lang itong video natin.